Hello. Okay, good morning. Ngayon po ay July 6, first Sunday ng July. Ang bilis ng panahon, ano? Para nung nakaraan ng January, ngayon July na ulit. Pagka malamig kasi naiisip ko, bare months, malamig ngayon. Parang no? Anyway, kamusta yung pag-aaral? Kamusta yung kalahati ng taon? So from July hanggang December, naroon na tayo sa papunta tayo sa 7th month, no? Then papunta na sa 12th month ng taon. Nasa second half na tayo ng taon, ano? So, patuloy lang tayong mag-pray, patuloy lang tayong mag-invite, patuloy lang tayong balikan natin yung cell groups natin, ano ho? And kasi nga ang target natin by next year, doble, ano ho? Ngayon po, mga kapatid, ang aking i-share ngayon, ito po yung title, ano? Trust Problem, ano? Maraming tao nagkakaroon ng problema sa pagtitiwala. Ano ho? Nung bata pa ako, maraming nang abuso sa aking kabataan. Ibig sabihin, may mga barkada akong matatanda, parang ako siguro 10 years old, sila mga 16, 20 na. To the point na, alam niyo, niloloko ako, tinitake advantage yung kabataan ko, yung bang parang manghihiram ng pera pero hindi isosole. Yung mga ganong mga kabataan, yun, yayabangan ka pero hindi naman totoo. And alam nyo ba, dahil sa sobrang expose ko sa mga deceptions nung maliit pa ako, nung naging binata na ako, nasobrahan naman ako sa sobrang hinala. Tama po ba? Na-experience nyo na ba yan? Dahil sa ilang beses kayong na-deceive, naging masyado naman kayong defensive against deception. Naging palagi na lang kayong tamang hinala. Kung nung dati-dati, palagi kayong nagtitiwala, and since ilang beses ka nang nabibiktima, nabubudol, ngayon, wala ka nang tiwala. Ayan, ano? Ang palagi mong sinasabi, DTA, don't trust anybody. Okay, ano? So, may mga ganyang issues tayo sa buhay, mga kapatid, no? Actually, itong isi-share ko sa inyo ngayon, issue rin sa pagtitiwala. The problem with the Israelites during this time, masyado silang nagtiwala sa tao. Actually, hindi lang tao pinagkatiwalaan nila rebulto, Diyos-Diyosan. Kaya ang Panginoon, nagalit sa Kanya. At isinumpa ng Panginoon o nagkaroon ng judgment ng Panginoon against Israel dahil sa kanilang trust problem. Nawala yung tiwala nila kay Lord, yung tiwala nila napunta sa tao at napunta sa mga idols, sa mga rebulto, sa mga Diyos-Diyosan, mga kapatid. Kaya basahin po natin yung Jeremiah 7. Actually, unahin natin yung verses 1 hanggang 4. Tuloy-tuloy natin basahin. Jeremiah 7, 1 hanggang 10. Ito po yung sabi po rito. Tinagalog ko na lang para mas maganda. Ito sabi ng Panginoon, ang kasalanan ng Huda, pag sinabing Huda, tribe of Judah, yung southern part of Israel, ay isinulat ng panulat na bakal. So biruin nyo, sa sobrang inis ng Panginoon, nag-declare siya ng judgment against the Israelites, particularly in the tribe of Judah. So anong ginamit ng Panginoon to declare His judgment? Panulat na bakal. Biruin mo yung pag sinabing panulat na bakal, pang-engrave, pang-ukit, mga kapatid. Ano ibig sabihin, pagka ang ginagamit mong panulat ay pang-ukit? Ibig sabihin, matindi ang message mo. Matindi ang emotions na ilalagay mo sa message na isusulat mo. Kaya nga mga kapatid, subukan yung gumawa ng love letter, sa bato mo ilagay, iukit mo, matindi mensahe niyan, mga kapatid. Tama po ba? Ang Panginoon, ganito katindi ang ginawa niya sa mga Israelites. Biruin nyo, gumamit siya ng panulat na bakal. Ito sabi, sa pamamagitan ng pag-ukit na diamante, inuukit ito sa kanilang puso, ay tumatindi kay Lord. Bagamat symbolic yung ginamit ni Jeremiah rito, symbolic yung kanyang pagkaka-declare ng judgment ng Panginoon, biruin mo ang Panginoon umukit sa puso nila. It is as if the Israelites during this time were pierced in their hearts dahil matinding mensahe ang bibigay ng Panginoon. So sabi ng Panginoon dito, iniukit ito sa kanilang puso at sa mga sungay ng kanilang mga dambana. Bakit puso at sungay yung ginamit na words ni Jeremiah? Kasi nga yung mga dambana nila, yung mga altars nila, may mga sungay. Actually, kaya nagkaroon ng sungay yan kasi hindi naman talaga dambana ni Lord yan.
Nilagyan na nila ng sungay yan kasi nga idolatry, Diyos-Diyosan. Kaya nagkaroon ng sungay yung kanilang worship, mga kapatid. Ano? So ang sabi rito, iniukit ng Panginoon yung kanyang mensahe sa puso at sa sungay ng kanilang mga dambana. And then in verse 2, sabi ni Prophet Jeremiah, tignan natin, ano, habang naaalala ng kanilang mga anak ang kanilang mga dambana at mga Asherah sa tabi ng bawat luntiang punong kahoy at sa mga matataas na burol. Ito ang sabi ng Prophet Jeremiah, ano, kaya ro ginawa ng Panginoon yan para hindi talaga mabura. Aha. Di ba pagka ang isang bagay inukit mo, hindi na mabubura yan. Yung lapis, yung tinta, makukuberan yan eh. Pero yung mga bagay na inuukit, kahit pinturahan mo yan, naka-engrave pa rin yan, kapatid. Ano? Bakit ginawa ng Panginoon yan? Yung matinding mensahe niya na pang-ukit sa puso't mga sungay ng dambana nila para makita ng next generation. Para ipakita ng Panginoon kung gaano nagkasala yung older generation ng mga Israelites. At binanggit dito si Asherah. Sino tong si Asherah? Hindi ito yung tatay-nanay ni Asherah, yung singer ngayon, ano? Si Asherah, mga kapatid, ito yung pagan gods ng mga Canaanites, ng mga Philistines na inintroduce sa mga Israelites at dito na sila nagsimulang mag-worship kay Asherah. Biruin nyo, mga kapatid, si Asherah, parang goddess of fertility. Ano ho? So, siguro, akala ng mga Israelites, nakakaramdam tayo ng krisis, nakakaramdam tayo ng pagtaas ng ekonomiya. So sabi naman ng mga kapatid nilang nahook na rin sa paganism, uy, tara dito kayo, lipat kayo rito. Iwanan niyo muna yung si Lord. Mag-cheers kayo dito kay Asherah. Kasi ito, goddess of fertility eh. Baka mamaya maging fertile yung wallet mo, maging fertile yung business mo, maging prosperous kayo. Kaya dito na, lipat na kayo rito. Kaya lang ang problema, ang judgment ng Panginoon, hindi, dahil sa iniwan nila si Lord, i-engrave ko itong mensahe kong ito. No? In verse 3, sabi pa ng Panginoon, sa mga bundok at sa kaparangan, ayan, ano, ang lahat mong kayamanan at ari-arian ay aking ibibigay na samsam bilang halaga ng iyong kasalanan sa iyong buong nasasakupan. Biruin mo, sabi ng Panginoon, hindi, lahat ng mga meron kayo, ayan, ipapasamsam ko yan. Ipapag-give away ko yan, sabi ng Panginoon, because of your what? Kasalanan na idolatry. So dito, papasok yung, anong title natin? Trust problem. Yung mga Israelites, since they were deceived, akala nila, ang magpapalago sa kanila, ang magpapayaman sa kanila, si Asherah, akala nila ang magpapaganda sa buhay nila, sa quality of life nila, si Asherah at hindi si Lord. So ang ginawa nila, naging unfaithful sila kay Lord, and then lumipat yung pananampalataya nila kay Asherah. So basically, ang problema ng Israel right now, idolatry. Bakit sila nagkaroon ng idolatry? Trust problem, mga kapatid. Hindi ba tayo ganyan din na nararanasan natin, kapatid? Minsan sa sobrang krisis sa buhay, ang nangyayari, we forget to pray, minimize natin yung kapangyarihan ng panalangin kasi sinasabi natin, ilang beses naman ako nag-pray, wala naman nangyayari. Actually, pinag-pray ko pa nga, lalong walang nangyari. Nag-pray request pa ako kay pastor, lalong lumala ang pangyayari. Minsan ganun no? Kaya ang mangyayari, yari ako. Kaya instead of mag-pray na lang ako, ito na lang, gagawin ko na lang, magsisikap na lang ako ng sarili ko, mangungutak ako kung kani-kanino, didiskarte na lang ako kung paano masusolusyonan ng problema ko. O di ba pagka ganun ang ginawa natin, ang kasalanan din natin, parang yung mga taga-Juda, lumapit tayo saan? Sa fertility goddess. Kasi nga, parang nagkakaroon tayo ng trust issue kay Lord at lumilipat yung ating tiwala sa ating sarili. Sabi niya sa verse 4, ibibitaw mo ang iyong kamay sa iyong mana na ibinigay ko sa iyo. Ayan, biruin mo, aagawin ni Lord yung mana, At ang sabi po rito, at papaglilikurin kita sa iyong mga kaaway. Abay, biruin mo, kapatid, ang tindi ng judgment ng Panginoon. Biruin mo, magsuserve ka sa mga kaaway mo. Grabing humiliation ang gagawin ni Lord. Ang hirap kaya nun, biruin mo, kaaway mo, binubos mo. Tapos, iniinis ka,
ginagawa kang slave. Abay, biro mo, antinding humiliation ang mararanasan ng mga Israelites kapag kaya ng ginawa ng Panginoon. At ito pa ang sabi, sapagkat sa aking galit ay nagningas ang apoy na magliliyab magpakailanman. Grabing judgment ng Panginoon sa Israel. So dito, from verses 1 hanggang 4, God declares His judgment against Israel. Ngayon tingnan natin yung verses 5 hanggang 11. Basahin natin yung verse. Ito po ang sabi. Ganito ang sabi ng Panginoon. Sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao. Aray ko po. Ayan. Curse are those people who trust in men, sabi ng Panginoon. Sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao at ginagawang kalakasan ang laman at ang puso ay lumayo sa Panginoon. May tatlong sinabi ang Panginoon dyan. Number 1, susumpain niya raw yung mga tao na nagtitiwala sa tao. May tanong po ako sa inyo, masama po bang magtiwala sa tao? Depende sa sitwasyon. Hindi masamang magtiwala sa tao. Pero ang masama, yung nasobrahan yung tiwala mo sa tao to the point na nakakalimutan mo na ang kapangyarihan ng Diyos at maging si Lord sa buhay mo. The problem with the Israelites right now is that what? Nawala ang tiwala nila kay Lord, napunta ang tiwala nila sa sarili nila, sa kapwa nila, at maging doon sa mga Diyos-Diyosan nila. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, sumpain yung tao na ang puso'y lumayo sa Kanya. Hindi masamang magtiwala sa tao, mga kapatid, basta't mas nagtitiwala ka kay Lord. Tama po ba? Hindi ho masamang magpatingin sa mga doktor, mga kapatid. Kasi baka mamaya sabihin niyo, di na pala ako magpapatingin sa doktor kasi sumpain daw yung tao na nagtitiwala sa tao eh. Wala na akong tiwala sa mga yan. Puro na lang kay Lord. Hindi naman ganon, mga kapatid. Bakit hindi pa pwedeng gamitin ni Lord yung mga doctors, yung mga professionals to help you? Maganda nagtitiwala ka sa tao, pero mas maganda nagtitiwala ka kay Lord. The problem with Israel, tinanggal nila yung kanilang trust kay Lord, napunta na lahat sa tao. Tama po ba? And then in verse 6, inihalin tulad ni Jeremiah yung tao, yung buhay ng isang tao na nagtitiwala sa kapwa-tao niya. Ito ang sabi, sapagkat siya ay magiging gaya ng kugon sa ilang at hindi makakakita ng anumang mabuting darating. Bibiruin mo, no? Wala kang makikitang maganda, wala kang makikitang mabuti. Lahat na nakikita mo, puro pangit, mga kapatid. Ayan, At ang sabi po rito, siya'y maninirahan sa mga tuyong dako sa ilang. Biruin mo, maninirahan ka saan? Sa disyerto. Walang tubig, puro init, puro na lang buhangin, mga kapatid. At ang sabi pa po rito, sa lupaing maalat at hindi tinatahan. Siguro, ito yung itong lupaing maalat, Jeremiah talks about doon sa vicinity nung Dead Sea. Na totoo namang walang buhay doon Walang namumuhay doon. Puro asin, mga kapatid. Sa Dead Sea. Kasi nga, yung Dead Sea, mataas yung salt content ng ng lawa na yan, mga kapatid. And then ito na, pagdating sa verse 7 hanggang 8, pinaliwanag ni Prophet Jeremiah yung isa namang, yung kabaliktaran, yung extreme, yung contrast. Sa verse 7, sabi ng Panginoon, mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon. Totoo. At ang pag-asa niya ay nasa Panginoon. Those who trust in the Lord and those who believe and hope in the Lord, mga kapatid. In verse 8, sabi pa niya, sapagkat siya ay magiging tulad sa punong kahoy na tinanim. Nakita niyo yung kabaliktaran? Yung isa, parang damuhan, parang kugo na nasa disyerto. Ito naman, parang puno na itinanim sa tabing ng tubig, sa tabing ilog, at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis. At hindi natatakot kapag dumarating ang init, sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo, sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. Biruin mo, ang tao na nagtitiwala pala kay Lord is parang a tree planted beside the river, nasa tabi ng ilog, tapos nourished siya, hydrated siya, at hindi tumitigil sa pamumunga. Fruitful, mga kapatid. And then in verse 9, ito pa ang sabi niya, ito na, nag-iba ng topic si Lord, pero it has something to do with what we have read a while ago. Ito sabi niya, ang puso ay mandaraya. Ayan. Kaysa sa lahat.
The heart is deceitful of everything, sabi niya ganun, of all things. Ano ho? At lubhang napakasama nitong, sinong makakaunawa nito? Totoo ba na kapatid ang puso mandaraya? Totoo yan. Heart problem. Ano ho? The heart of the problem. Ano pa, may kasabihan nga the problem of the heart is heart problem. Ano sabi ni Steve Perry doon sa kanta niya? Foolish heart. O yan, di ba? Sabi pa niyang ganun, mga kapatid Ano ho? Sabi niya, stop before you stop falling, sabi niya. Sabi pa niyang ganun, mga kapatid. Biruin mo, no? Tinawag niyang hangal yung kanyang damdamin kasi lagi na lang siya nai-in love to the wrong person, mga kapatid. So, ang puso, mandaraya, mapanlinlang. Totoo yan. Paano mo nasabing ang tao? Kasi pag sinabing puso, in the Bible, ano ibig sabihin? Hindi yung literal na puso na nagpapump ng blood, Actually, pag sinabing puso, symbolic ito saan? Sa emotions and feelings ng tao. Kaya deceitful ang puso. Tama ba? Pwedeng may kausap ka, inis na inis ka, pero yung panlabas, pinupuri mo. Alam mo, Mari, ang ganda-ganda mo, ang cute-cute mo. Pero sa loob-loob mong sarap mo sabunutan Yung ngud-ngud kita dyan Minsan ganun ang ano natin Totoo, di ba? Deceitful ang heart, mga kapatid. Alam mo, pre, ang pogi mo ngayon ang ganda ng suot mo, no? Tapos mamaya bibiruin mo, pre, pautang nga. May mga ganun tayong deceitful ang puso, mga kapatid. Kaya ang tao, hindi mo lang makikita yan na akala mo masaya yan, akala mo tumatawa yan, mga kapatid. Pero alam mo, mga kapatid, sa totoo lang, hindi lahat ng tumatawa masaya. At hindi lahat ng umiiyak, malungkot. May mga tao umiiyak, nalulungkot, pero sa totoo lang natutuwa yan. Alam mo, Mars, ang tindi ng pinagdadaanan mo, kawawa ka naman. Pero beauty nga sa'yo, yan na yung karma. Ayan. Minsan ganun tayo Akala natin iniiyakan natin, pero sa loob-loob natin, we are rejoicing on others what? On others' misery, mga kapatid. So sabi dito, tama yung sabi ni Jeremiah, ang puso, deceitful. Actually, hindi lang deceitful nadideceive din tayo, mga kapatid. So in short, ang tao pala, dalawa lang. Tama yung kasabihan nila dalawa lang ang uri ng tao nanloloko tsaka manloloko. Tama po ba? Paibabawin pa natin yung salin, nambubudol tsaka nabubudol. Tama po ba, mga kapatid? So yung dalawang uri lang. Pagdating sa verse 10, ito ang sabi ng Panginoon. Akong Panginoon ay sumisiyasat sa pag-iisip, pero mo only God knows. At sinusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Only God knows yung laman yung laman ng puso't isipan natin. Mga kapatid, natatawa tuloy ako sa Facebook, mayroong tao nagpatato siya dito sa dibdib niya. Ang nais niyang ipatato, only God can judge me. Ang problema nabaliktad only judge can God me. Parang nabaliktad yung tato, mga kapatid. Kaya ang daming natatawa sa kanyang pinaggagawa Ibig sabihin, na-deceive din siya. At magiging nagtatato, na-deceive din. Tama po ba, mga kapatid? Ngayon, i-breakdown natin yung sinasabi po rito. Balik tayo doon sa outline. Okay. Number 1 na sabi ng Panginoon, yan, nabanggitin natin yan. Talon tayo doon sa isa. From verses 5 hanggang 10. Tingnan natin, sabi dito, merong cursed person. Merong tatlong characteristics ang taong isinumpa. Number 1 ito, yung taong naniniwala sa tao. Ayan, yung taong nasobrahan sa pagtitiwala sa kapwa niya o kaya yung taong nasobrahan sa pagtitiwala sa kanyang sarili. Di ba may mga tayo kung minsan nagiging dependent tayo sa tao? Nangyari na ba sa inyo yan? Naging sobrang dependent kayo sa tao. To the point na yung taong ito, pag nawala, wala ka na rin. Aminin mo man at hindi, talagang oo. Ano sabihin natin, hindi ko na kayang mabuhay sa mundo kung mawawala ka sa piling ko. Ayan, mga kapatid, may mga hugot tayo na ganyan So sobrang pagka-depende mo sa tao, wala ka na rin, mga kapatid. So tuwan-tuwa tayo sa mga ganito, sa mga ganyan, Actually, nangyayari ito maging sa mga churches. There are churches, mga kapatid, na sobrang dependent nila saan? Sa mga missionaries, sa mga sponsors, mga kapatid. Lumago tayo kasi salamat sa ating mga sponsors. Kaya lang ang problema nung namatay yung sponsor, pati sila namatay na rin, mga kapatid. Kaya dyan papasok yung sinasabi ni Jeremiah, that cursed
be upon a person who trusts in men, mga kapatid. Ito pa pangalawa, yung strength niya ay nanggagaling sa flesh. Oo, malakas ka ngayon. Pero ang tanong, hanggang kailan? Walang forever pagdating sa lakas, mga kapatid. Dumarating yung panghihina natin, dumarating yung pag-deteriorate ng muscles natin, dumarating yung kinakalawang yung tao. So bakit ka magtitiwala sa tao? Humihina yan. At ang nakakalungkot, ito nga, yung tao na nawala ang kanyang puso sa Diyos. Kung iisipin natin yung binasa nating verse, yung verse 10, it tells us about heart. Dito papasok yan eh. Yung nawala yung puso mo kay Lord. Na dati nakafocus ka kay Lord, napunta sa tao. Kaya nga ang sabi ni Jeremiah, yung heart daw is what? Deceitful. Ano ho? So ito pala ang itsura ng taong isinumpa. Masyadong nagtiwala sa tao. It's either sa kapwa niya, sa kanyang sarili mismo. Yung kanyang lakas, ikinukuha niya sa sarili niya. Sariling lakas. At nawala ang tiwala sa Diyos. Okay. O, doon naman tayo ulit sa verse 6. Saan ihinalin tulad ng prophet Jeremiah yung taong nagtitiwala sa tao? Aside from isinumpa siya, ito po ang sabi. Bush in a wasteland. Parang halaman na nasa ilang. Ano ang itsura ng isang halamang nasa ilang? Actually, mga kapatid, pag nanonood ako ng mga eksena na pinapakita yung desert sa Middle East tsaka sa Africa, sa totoo lang, wala akong nakitang halaman. Alam niyo ba kung bakit? Malamang patay na. Kaya wala ka talaga makitang halaman sa disyerto. Pero ito matindi. Pag tayo ay masyadong nagtiwala sa tao at nawala ang tiwala mo kay Lord, ilalagay tayo ng Panginoon sa isang lugar na ilang disyerto. Biro mo, kahit gusto mong mabuhay, hindi ka mamumuhay kasi walang nagsusustain sa'yo. Walang nagsusupply ng tubig sa'yo. You are like a plant na nasa disyerto, mga kapatid. Matutuyo ka nga talaga. At ang sabi, walang prosperity. Yung third, desolate land. Pag sinabing desolate land, tapunan ng basura. Sabi nga doon sa binasa natin, maasin na lupa. Di ba wala nga tumutubo pagka ang isang lupain ay maasin, mga kapatid. Kaya nga, ang tawag doon sa Dead Sea, dead, mga kapatid. So, ganyan pala. Na-experience nyo ba yung sarili nyo na naging ganyan na? Yung sa sobrang tiwala mo sa tao, sa sobrang kang nag-rely sa sarili mo, nag-uumpisa kang mag-fail, nag-uumpisa kang matuyot, mapagod, yung bang, kahit kasi nga, nawala ang iyong paniniwala sa Diyos. O kung hindi man nawala, unti-unting nawawala yung prayer life mo, nawawala yung devotion mo, nawawala yung connection mo kay Lord. Tapos minsan may maririnig ka pa, ang sikreto ng paglago, sipag at tiyaga. Kapatid, kahit sipag at tiyaga, kung walang pananampalataya, wala, mga kapatid. Diba, minsan may mga tao na gano'n eh. Sipag at tiyaga, sipagan mo lang, tiyagain mo lang. Ang problema, kahit na anong sipag at tiyaga, kung wala kay Lord, wala yan, mga kapatid. Kasi nga, ang sabi ng Panginoon, para kang halaman na itinanim sa disyerto. No? So minsan, magkaroon tayo ng reflection. Kanino ba ako nagtitiwala ngayon? Kanino ba? Sa sarili ko ba? Sa magulang ko ba? Sa asawa ko ba? Nagtitiwala ba ako sa gobyerno? Kanino ba ako nagtitiwala? Nagtitiwala ba ako kay Duterte, kay Marcos, kay Trump? Saan ba ako nagtitiwala? No? May mga bansa, sobrang superpower ang pagtitiwala nila. Hindi, nagtitiwala kami sa nuclear namin eh. Nagtitiwala kami sa missile namin na matatakot ang ibang nation sa amin. Nakita nyo yan, mga kapatid? Ang pagtitiwala nila doon sa mga bagay na nakikita nila. Yung ibang tao nagtitiwala saan? Sa pera nila, sa narating nila, sa investment nila. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi. Cursed be a man who trusts sa kanyang sarili sa tao, sabi ng Panginoon. Ngayon ito, baliktarin natin. Sa verse 7, ito nabasa na rin natin kanina, Blessed is a person, dalawa trust tsaka yung confidence. Unahin natin yung confidence. Pag sinabing confidence, ano ibig sabihin? Kumpiyansa ka. Pag sinabing confident,
alam mo, pagka si Lord nangako, mangyayari. Tama po ba? Ito naman, trust. Halos synonymous yung trust tsaka confidence eh. Yung trust naman, yung buong buhay mo, sinurrender mo na kay Lord. Nakahook ka na kay Lord. So ang sabi ni Prophet Jeremiah, hindi. Pinagpala ang taong may tiwala at pananampalataya sa ating Panginoon. Ano? Ito po, magkaroon tayo ng ano ngayon. Magkaroon ka ng, kapatid, magkaroon ka ng review sa mga past experiences mo with God. Kailan ka nilaglag ni Lord? Kailan ka na-disappoint kay Lord? Oo, siguro pwede nating sabihin na-disappoint ako kasi yung mga bagay na pinag-pray ko, hindi nag-materialize. Pero kapatid, baka naman kaya hindi nag-materialize yan, baka wala sa plano ng Panginoon yan. Baka naman kasi sinasabi mo, na-disappoint ako ni Lord kasi tumaya ako ng loto, di naman ako nanalo. Talagang hindi ka nga mananalo kasi hindi yan ang plano ng Panginoon, mga kapatid. Na-disappoint ako kay Lord kasi nag-apply akong artista, hindi ako naging artista. Talagang hindi naman kasi plano ng Panginoon yun na mag-artista. Baka ang plano ng Panginoon sa'yo, magpastor ka, kagaya ko. Hindi ko naman sinasabi nag-apply ako na mag-artista, mga kapatid. Bagamat may tumatawag sa akin, hindi, biro lang. So, totoo ho yan, mga kapatid. Minsan kasi, ang problema, hinihingi natin ito, ang problema, ito yung plano ng Panginoon eh. Ito yung direction na hinihingi mo, ang direction ng Panginoon na nais niya dito eh. So sana mga kapatid, alam niyo ba yun? Magkaroon kayo ng convergence ni Lord, magkaroon kayo ng yung pag sinabing agreement, tugma yung plano mo. Ako naniniwala ako, when we pray the things of God, God will give us, yung ating mga panalangin, will grant us our prayers. Ngayon, ano ang itsura, kapatid, nung taong nagtitiwala kay Lord? Sa verse 8, dinescribe ni Jeremiah. It has a tree planted near water. Biruin mo, ang sarap-sarap no mga kapatid. Yung buhay mo, nakatayo ka, para kang puno na nasa tabing ilog. Kumakanta ka, ang sarap dito, tabing ilog mga kapatid. Hindi ka nawawalan, hindi ka natutuyot, hindi ka nadidehydrate, at hindi ka nai-stress. Tama po ba? Di ba pagka mawalan nga lang ng maghapong tubig, galit na galit ka na eh. Paano pa kaya kung nasa disyerto ka, wala talagang tubig, mga kapatid? How much more pa kaya ang supply mo ng water is unlimited? Biruin mo, fresh water na dumadaloy, mga kapatid. Ang sarap, di ba? Ang sarap mag-swimming, ang sarap maglaba. Wow! A tree planted near water. Very hydrated ka. Ito pa, pagka ang isang puno nasa tabing ilog, walang worries yan. Uy, tag-init na, summer na. Hindi, may tubig ako eh. Walang aalalahanin yun. Walang fear of heat and no worries. At yung kanyang pagbunga, matik, fruitful, mga kapatid. Kasi nga, si Lord yung nagpapabless sa kanya. Napansin nyo ba, pagka dinescribe ng Panginoon na tayo'y puno, alam nyo ang itsura ng tao na puno na kay Lord? Sagot ni Lord yung supply. Pero dapat tayo maging fruitful, mga kapatid, dahil pinagpo-fruitful tayo ng ating Panginoon. And then ito na, talakayin natin yung heart. Pagdating po sa verse 9, ito na, the heart of the problem. Ano yung dalawang problema ng puso natin? Actually, may mga iba't ibang uri na sakit ng puso eh. Sa mga cardiologists, sabi nila, barado yung ugat ng puso mo. Sabi naman nila, may punit yung puso mo. Sabi naman nila, mabagal ang tibok ng puso mo. Sabi naman nila, ang bilis ng pagpintig ng puso mo. Bakit kaya, Dok? Kasi 5 beses kang nagkakape sa isang araw. Ayan. Kaya yung puso mo, mga kapatid eh. Sabi naman ng iba, ang puso mo parang, biruin mo, ang edad mo 18, pero sabi nila, ang puso mo, na-diagnose ka na ang puso mo parang pang 90 years old na. Kaya pala mabilis akong mapagod. May butas ang puso mo. Pero sa totoo lang, mga kapatid, yun yung mga sakit na, ng physical heart na nadedetect ng mga cardiologists. Pero ang pinakamagaling na cardiologist sa lahat, ang ating Panginoon. Dalawa ang kanyang detections. Yung kanyang nadedetect sa ating puso. Dalawa yung diagnosis niya. Pangalawa, ito yung una, deceitful ang puso. Pangalawa, wala nang gamot. Patay, wala na palang gamot sa puso ko, mga kapatid. Minsan kasi, sinasabi natin,
Hindi, ang tanging gamot lamang sa butas ng aking puso ay yung right person na swaswak sa butas na iniwan ng dating may-ari nito. Ayan. Minsan umuhugod pa ng mga ganon, mga kapatid. Sinurito yung mga ganon. Alam mo, pagka gumaganong-ganong ka, nagdi-deceive ka. Oo. Kasi ang taong nandi-deceive, na-deceive na rin. Kaya pala siya nang gaganon, iniwan pala kasi, mga kapatid. Ayan, dalawa pala ang description ni Lord sa puso natin. Deceitful, tsaka beyond cure. Totoo yan, mga kapatid. We deceive people. We want to portray something na hindi naman talaga ito tayo. Gusto nating ipakita magaling tayo, pero hindi naman pala. Gusto nating ipakita malakas tayo, pero hindi pala. Gusto nating ipakita na matured tayo, pero hindi naman pala. O, di ba, mga kapatid? Deceitful. May nilagay ako dito ways para mandeceive ng tao. Tingnan po natin ito, mga kapatid. Next. Human thoughts and emotions are deceitful, sabi ng Panginoon. Our hearts not only deceive others, but we also deceive ourselves. Kapatid, tandaan natin hindi man natin madaya yung kapwa natin, pero biruin mo, nakakalungkot sa human heart, sarili na niya mismo dinadaya niya. We want to believe, we are good when we are wicked beyond cure. Actually, yan yung talaga explanation ng verse 9 ng Jeremiah 17. Yung human thoughts, emotions, deceitful yan. Nadadaya tayo, nandaraya tayo. At gusto nating paniwalaan yung sarili nating fantasy in life. Merong several things dito, mga kapatid, na kung saan pwede nating dayain yung sarili natin. Tingnan natin ito, denial. Ayan. May mga tao na mahilig mag-deny. Totoo po, mga kapatid. Lalo na sa mga hearing, naku po, ang daming nagdi-deny dyan. Hindi ko kilala yan. Sino si Mary Grace Piatos? Ewan ko dyan, pagkain yan. Hindi ko kilala yan. May mga ganun nagdadaya tayo, mga kapatid. There are forms of self-deception. Yan, denial. Merong isang lalaki nagpa-BP. High blood talaga siya. Ang problema, ayaw niyang aminin high blood siya at ayaw niyang aminin na may edad na siya at magme-maintenance na siya. So, nung binipi siya, sabi nung doktor, bro, ang taas ng dugo mo. Ilan? 180 over 110. Hindi ako high blood. Nagwawawala. Mamaya na-atake, patay. Na-high blood nga, mga kapatid. In denial Hindi raw siya high blood. Sinasabi na nga nung panukat, sinasabi na nung doktor, kailangan na mag-maintenance. Ibig sabihin, ganyan din tayo pag nagiging in denial tayo. Saan ginagamit ng tao yung sekretong technique ng denial, mga kapatid? Di ba? Ginagamit, pag nahuhuli tayo, hindi ako yan, kamukha ko lang. May CCTV, hindi ako yan. Ano yan? AI yan. Ikaw ginagawa mo ko ng kwento. Oo. Dinideny, mga kapatid. Sino yan? In denial. Sunod ito, rationalization. Di ba? Ito kaso mo, ang dai mong pinatay. Hindi, tama lang pumatay ng kriminal tsaka adik. Rationalization yan, mga kapatid. Tama lang to. Hindi, tama lang yung ginawa ko. Tama lang yung ginawa kong nakipagsabunutan ako. Kasi bakit? Ang rationalization niya, sumusobra na Biruin mo, dinideceive natin yung sarili natin, pinangangaturan na natin yung actions natin, yung thoughts natin. Ito another thing, yung selective attention. Pag sinabing, kapatid, selective attention, kagaya nito sa message natin. Di ba totoo naman na there are messages, many messages in the Bible wherein it confronts and convicts us. Ito yung selective attention. Masama magsugal, hindi ako yan. Masama magbisyo, hindi ako yan. Ayan. Sila yan. Ibig sabihin, tama yung mag-church. Ako yan, nag-church ako Ayan. Tama yung nagpe-pray ka. Ako yan, nagpe-pray ako Masama yung magalit sa kapwa. Hindi ako yan, sila yan. Ayan. Yung bang, yung magandang sinasabi ng Bible na nakaka-relate ka, kinukuha mo lang Pero yung mga bagay na natatamaan ka sa Bible, hindi ako yan. Pinipili mo lang, kapatid, alin?
yung kung saan maganda ang sinasabi sa iyo patungkol ng word. Pero yung pangangaral ng Bible, yung topics in the Bible na kino-convict ka, kino-confront ka sa mali ginagawa mo, hindi mo tinatanggap. Selective attention, mga kapatid. Tama po ba? May mga tao na ito lang yung verse na binabasa nila, pero hindi nila binabasa yung verse na ito, mga kapatid. Ano ho? Kaya minsan nung nag-aaral kami sa seminary, sabi nung teacher ko, alam niyo, ito yung mga masasakit na verses in the Bible eh. Sabi niyang ganyan eh. Pero kung minsan may mga tao na ayaw nilang basahin ito, ano kaya kung pilasin mo na lang sa Biblia ito? Siguro yung ganyang kakapal na Bible mo, naging ganyan na lang eh. Kasi ngayon lang ang pinili mo yung magaganda, mga kapatid. Tama po ba? Ano? Yan, selective attention. Ito naman yung minimization. Pag sinabing minimization, pinapaliit mo yung pagkakamali mo. Yung rationalization, yung mali, ginagawa mong tama eh. Yung minimization, pinapalit mo. Oo, inaamin mo, pero hindi naman ganun kagrabe. Ganun, no? Inaamin ko naman eh. Pero hindi naman ganun kalupit eh. Oo, yan. Ang tawag dyan, minimization. Yung wishful thinking, ito yung ito na lang palagi iniisip mo, sana ganito, sana ganyan, sana gumanito na lang. Wishful thinking yan, mga kapatid eh. Actually, yung masobrahan tayo nasobrahan tayo sa gadgets, yung pag-i-internet, yung punong-puno tayo ng mga pangarap sa kaka-browse natin, sa kaka-Lazada at Shopee natin, mga kapatid. Wishful thinking yan, mga kapatid. Kailan kaya ako mabibilan ng mister ko ng ganito? Kailan kaya ako makakabili ng ganito? Kailan kaya ako magkakaroon nito? Oh, yan. Mga wishful thinking yan. Nakita nyo, dinideceive natin yung sarili natin, mga kapatid. So, ito, actually, hindi lang 5 ito eh. Maraming forms of self-deception, mga kapatid. No? Pero nakakalungkot, tanggapin sana natin yung judgment ng Panginoon natin. That yung ating puso ay lumayo sa Panginoon at nagtiwala tayo sa tao, nagtiwala tayo too much sa sarili natin. Ano? Ngayon, anong sabi ng Panginoon about our condition? So, sinabi na niya yung judgment mo, sinabi na niya kung anong itsura mo, sinabi na niya yung ideal person mo, that blessed be the man who trusts in the Lord. Ano? Tapos ito na, pagdating sa verse 7, sinabi niya yung heart condition mo. Pagdating sa verse 6, the Lord tells us that He alone can search, examine, and deal according to our deeds and conduct. Ano? Pag sinabing search, mga kapatid, si Lord lang ang nakakaalam kung anong iniisip mo. Si Lord lang ang nakakaalam ng emotions mo, kapatid. Ano? Hindi mo pwede, kung yung tao na pepeke natin, nadadaya natin, no, oo, malungkot tayo, pero napapakita natin, masaya tayo. Oo, masaya tayo, pero minsan nagpapakalungkot tayo. Nadideceive natin yung kapwa natin, pero ang Panginoon, hindi mo madideceive sa emotions na nararamdaman mo. Kaya nga ako minsan, chinecheck ko rin yung sarili ko eh. Lord, pastor ako, Panginoon. Pero pag nagpe-pray ako tuwing gabi, sana, Panginoon, yung passion ko nasa iyo pa rin. Sana, Lord, kaya ako nagdi-desire na dumami ang church is hindi for my own glory, but talagang gusto kong maligtas ang tao at makakilala sa iyo. Sana, Panginoon, hindi ako nagdi-disciple, hindi ako nagano kasi hype yung discipleship sa ngayon. Hindi eh. Sana, Lord, kaya ako nagdi-disciple kasi ito, I want to obey what you have commanded in the Bible. Ayan, search the heart. Yung examine the mind, si Lord din na nakakalam ng motibo natin, mga kapatid. Bakit ka nga ba nag-church? No? Bakit ka nga ba nagpe-pray? Kaya ka lang ba nag-church? Para magmukhang good sa kapitbahay natin, napapakita mo, magsisimba na ako. Ayan. O mga kabataan, kaya ba tayo nag-church? Para, alam niyo ba yun? Para taasan ni mami yung mga baon natin. Ayan. May mga kabataan ganun kaya nag-church, mga kapatid, para taasan ni tatay niya yung baon niya. Kasi yung tatay niya, elder sa church, mga kapatid. Ayan. Si Lord lang ang nakaka-examine nung mind tsaka nung heart natin. At si Lord lang yung nakaka-deal according to our deeds and conduct. Sabi ng Panginoon, siya yung magpaparusa at siya yung magre-reward. Ano yung parusa niya? Itatanim sa dry land. At ano yung reward niya? Parang tao na planted saan? Doon sa merong matubig na lugar, mga kapatid. No? So tayo po tumayo ngayon. Ano? How's your heart right now, kapatid? How's the condition of your heart? Ano?
May natutunan ako kay Pastor Rafi Panlilio. Ito yung sabi niya no? Ito yung conclusion natin ngayon, church. Tandaan nyo ba, naniniwala ba kayo na kung ano yung condition ng puso mo, it will determine the quality of your life? Ito sabi niya, the condition of your heart determines the quality of your life. Pag mali ang puso mo, may tama ulo mo. Tama po ba mga kapatid? Pag mali yung motibo mo, pag mali yung nararamdaman mo, there's something wrong in your head. Ito po ang sabi niya, pag maliit ang puso mo, malaki ulo mo. Totoo, may mga nagsiserve kay Lord, walang puso sa tao. Ang gusto lang nila, ipakita yung talents nila, yung galing nila sa pag-awit. Ang nangyayari, lumiliit ang puso para sa tao at sa Diyos, pero lumalaki ang head dahil they were glorified by their gifts and talents. Ito pa sabi ng ni pastor, kapag ka manloloko ang puso, sinungaling ang nguso. Yan. Natama po ba mga kapatid? Totoo no? Sabi ng Panginoon kung ano raw yung hindi naman daw masama kung ano yung pumapasok sa bibig ng tao Ang masama, yung lumalabas sa bibig ng tao. Kasi yung lumalabas sa bibig ng tao, it comes from the wellspring, dun sa well-being ng taong yan Tama, totoo. Kapag ka manloloko ang puso, nagsisinungaling ang nguso. Ito pa, kapag nanlalamig ang puso, mainitin ang ulo, mga kapatid. Bakit ka laging mainit ang ulo? Bakit ka laging galit? Bakit ka laging nai-stress? No? Kasi baka mamaya yung heart mo kay Lord, wala na. Bakit kaya tayo minsan, kapatid, we are so much, parang you are too hard for your neighbor. Ibig sabihin, masyado kang malupit sa kapwa mo. Masyado kang magagalitin sa kapwa mo. Masyado mo pinag-iinitan yung kapwa mo. Siguro kaya ganun, mga kapatid, yung heart mo, nanlalamig na. Nawala na yung grace mo kasi nga naka-disconnect na yung puso mo kay Lord So ito mga conditions na heart na ito na kung saan binanggit ni Pastor Rafi, mga kapatid, makaka-relate tayo dyan. Sabi niya, ang number one premise niya dito, the condition of your heart determines the quality of your life. Totoo, church, sa physical yan, nangyayari talaga yan. The physical condition of your heart determines the quality at performance ng pangangatawan mo. Pagka ang puso mo, literal na mahina tibok ng puso mo, mapapagurin ka. Pagka ang puso mo naman, ang bilis pumalot tumibok, nerbyoso ka, nanginginig ka, mga kapatid. Pagka ang puso mo, malakas mag-pump, high blood ka. So kailangan, mga kapatid, man-neutralize yung condition ng heart natin Tignan natin yung puso natin ngayon. Ano sabi ni Prophet Jeremiah? Deceitful daw ang puso at walang makakagamot. Pero ang maganda, pagdating ng verse 10, sabi ng Panginoon, siya lang daw yung makaka-detect, makaka-examine, at makakapagbigay ng remedy sa condition ng puso natin. Alam niyo, sa Old Testament, meron din sinabi ng Panginoon tatanggalin ko yung puso niyong bato, papaitan daw ni Lord ng puso. Yung pusong loving, pusong caring, puso na merong passion para kay Lord. So kung titignan nga natin yung Jeremiah chapter 17, yung unang part, nag-declare ng judgment ang Panginoon. Yung second part, ano ang ginudge niya? Yung taong nagtitiwala sa tao, sa sarili niya, at nawala ang pagtitiwala sa Diyos. Ang sentensya niya, para raw itong puno na nakatanim sa disyerto. Pero, sabi ng Panginoon, mapahal yung tao nagtitiwala pa rin sa Kanya. Oo, kapatid, pwede nating sabihin nagtitiwala tayo kay Lord. Pwede nating sabihin yan. Pero sa totoo lang, ang puso natin wala palang tiwala. Si Lord lang pala nakakaalam Alam ng Panginoon yan. Kaya kapatid, kung alam na rin at alam ng Panginoon yan, wala na tayong magagawa kundi sabihin sa Kanya. May mga kanta pa nga dyan, kapag ka tumibok ang puso mo, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Di ba't may mga paniniwala na kung ano yung gusto mo, sige sundin mo. Follow your heart. Kaya lang yan delikado kasabihang yan Yung follow your heart Ang heart natin deceitful, deceiving, deceiver ang puso natin. Kaya delikado, kapatid, yung motto na, hindi, just follow your heart. Kapag tumibok ang puso mo, wala ka nang magagawa kundi, hindi ako naniniwala ron. Ang the best cure for our heart
is to surrender this sa harap ng Panginoon. Imaginin mo kapatid, may sakit ka sa puso ngayon right now. Tapos si Lord para siyang isang cardiologist, heart surgeon, nasasabi niya, sige anak, willing ka bang mag-undergo ng operations? Because the quality of your heart determines the quality of your life. Sige, alisin natin dyan yung envy. Alisin natin dyan yung takot. Alisin natin dyan yung hina ng pananampalataya. Palitan natin. Palitan natin ng passion. Palitan natin ng init. Palitan natin ng pananampalataya. Nang sa gayon, anak, mag-iba ang quality ng living mo. Ano? So, tama mga kapatid, ayusin natin yung puso natin. Ano? Bago natin maayos ang lahat ng issue sa buhay natin, ano? Bago natin maayos yung relationship natin, yung finances natin, yung lahat-lahat, pinakamaganda ayusin natin yung puso natin kay Lord. Ano? Tayo po tayo po manalangin. Fathers, salamat once again, O God, for you have confronted us, Panginoon, na talagang kailangan, Lord, i-check namin, Lord, yung iniisip namin, yung naiisip namin, yung nararamdaman namin, yung mga motibo namin, Panginoon. Kailangan, Lord, palagi pala namin i-check. Kung minsan, Lord, ang sipag-sipag namin sa gawain. Kaya lang ang problema, kaya pala kami masipag, we want to glorify ourselves, Panginoon. Lord, and because of that, sorry. Maraming pagkakataon and instances, Panginoon, na gumagawa kami ng inyong kalooban, pero yung puso namin ang layo pala, Panginoon. And because of that, Father, sorry, forgive us, O Lord. Nawa, Panginoon, from now on, O Lord, magkaroon kami, Lord, ng desire, ng real passion for you, Panginoon. At nawa, Lord, makorek yung emotions, yung behaviors, yung motives namin. Kasi, Lord, tama nga yung sabi nyo, deceitful ang puso at walang makakapagpagaling. Kayo lamang ang nakakaalam, Panginoon. So, help us, O Lord, na talagang maging totoo at maging tama yung tibok ng puso namin. Father, if ever, O Lord, na nagtiwala kami sa tao ng sobra, na nagtiwala kami sa sarili namin ng todo, sorry, Lord. Magtiwala kami at mabalik na, Lord, yung aming faith sa inyo. Nang sa gayon, Father, maging kagaya kami, Lord, ng isang puno planted alongside or near side the river, Panginoon, na kung saan hydrated, fruitful, and prosperous at namumunga, Panginoon. Father God, maraming salamat po. Sa inyo lamang namin isusurrender, O Lord, yung aming puso. Panginoon, ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. God bless, mga kapatid.